Eh di, nagkakasiyahan na kami. Tapos may isang stranger, American ba yan? No? Tinawag ni Jerry, nag English. No? Come here, let's join us. Lalaki ko, lalaki ko ito. My first question is for Kelvin and Derek. Parang ikatlong beses yun ang nagtatrabaho. Di ba? Favorite niyo po ba ang isa't isa? How is it working with each other? Kasi parang pangatlo niyo na to. Derek, ikaw mo unang sumagot. Kasi ako naman talaga, totoo lang. Kapag meron akong material na gustuhan, as long as just kaya ko siyang ipaglaban sa management, eh, sinusubukan ko naman kung makukuha ko ba talaga siya o hindi. So, gusto ko rin kasi malaman kung ganso ba yung kayang ibigay nung para nakukuha o kakayahan ko sa pag-iintindi sa kung anong meron ako sa pag-arte. So, para sa akin, kung papayagan naman ako sa mga bagay o sa role na ino-offer sa akin, sige. Aalala ko, pagbabasahin ko, ipipitch din sa management. And kung papayag sila, minsan may mga offbeats. Kung papayagan, kung hindi, hindi okay lang. And yung kung choice naman din ng director at ng creatives, syempre, laking pasasalamat naman. Bibigyan ka nila ng tiwala para patunayan mo sa kanila kung hanggang sa yung kakayahan mo. Yun. So, yun. Direct. Siguro kasi nga nung una kami nagkatrabaho, parang nagkataon lang na yung mga projects na katulad ng sinasabi niya is within his age range. So kapag syempre dahil kung maayos mo nakatrabaho, diba wala namang naging problema, tapos bagay sa kanya yung material. So yun, katulad ng sinabi niya, sinusubukan na i-offer ngayon kung payagan at esteem na para sa kanya, ayun, nagkataon naman na napapayagan. So parang nagsunod-sunod na siguro dahil pandemic, siguro dahil din sa pandemic. Pandemic, parang wala talaga yung choice yung dating. Hindi, joke lang. Ano kasi, parang yung may mga roles din kasi na talagang susubok din sa pagkatao mo eh. Kung ayaw mo ba talagang talunin, hindi lang naman kasi pag umahati ka eh. Sa character lang yun, kung pagkatapos mo kasi gawin yung isang bagay. Meron siyang dadalhin kapalit na katuturan sa pagkatao mo. Hindi pwedeng wala kasi pagdadaanan mo yung pinagdadaanan niya. And hanap ka ng pwedeng makarelate ka doon sa character mo para maikwento mo ng maayos na kapani-paniwala. So, invest ko na proud si Derek Adolf from Loving Miss Bridget. After all, meron pa akong ginagawang movie, hindi pa rin natatapos sa ngayon sa mga naging problema. And dito sa pangatlo, sa Mananambal, same lang din naman yung experience ko sa kanya. Wala pa rin namang pagbabago and yun lang, sorry. May mga pagbabago, syempre may natutunan ka pa rin, hindi rin lang mag-stock sa isa. So, thankful and grateful na pinaniniwalaan rin ang mga director. Okay. For my second question, kasi syempre hindi namin ito mapapanood sa Mananambal kasi this is a horror movie. Can you share funny moments na nangyari sa inyo while filming sa cast? Hindi ko na mag-umpisa. Marami ko eh. Yung ano natin, sige pa movies. Ano kami, rest day namin, isang araw lang ata, yung rest day, isang araw lang, secure. So, titry na namin mag-motor. Nag-rent kami ng motor, tapos parang road trip lang kami dun sa labas, titry namin yung mga restaurant, mga pizza, ang sarap nun, grabe. Tapos, unforgettable, oh. Tapos, marami kami, mga taga-senior, habang kumakain kami, nandun sila, nagpapapicture sila. Marami kami, kumbaga, na-encounter ng mga taga-senior, na dun ko rin na-realize na, okay pala, safe kami dito. Hindi sila nakakatakot. So, yun, road trip lang kami hanggang na inaabot na kami ng oras yung mga 11 p.m. Kasi nag-start kami mga 2 p.m. maaraw pa talaga eh. So, chill. Sobrang in-enjoy lang talaga namin yung isang buong rest day namin na i-explore yung City Hall.
Si Kelvin parang daming ano. Oo, dami talaga. Siyempre, gabi, kulang yung kwentong doon. Siyempre, alam ko naman hindi tayo magsasaya kung hindi sa akin. Umahan kami ng isang bar doon na pwede kami makapag-chill, ma-enjoy yung moment. May silang dalawa kasi mahilig sa basketball to si EA sa si Jeric. So, andun kami lang talaga yung nandun sa area, doon sa place. And nung time na yun, di nagkakasiyahan na kami. Tapos may isang stranger, American ba yan? No? Tinawag ni Jeric, nag English. No? Come here, let's join us. Lalaki ko, lalaki ko ito. Kailangan nila, wala lang. Kumbaga nagkaroon lang din kami ng opportunity na magkaroon ng ibang kasama ng gabi ngayon na nakakatawa kasi na-nosebleed din talaga kami, naubos talaga yung mga baon sa 10 English na bulsa ko. So, ayun, share ko lang din. Yung kwento na si Jerry nagdala ng foreigner sa table na this is Cleveland. Tattoo artist. Ang lakas sa loob ni Jerry. Siya yung nag-aya, tapos kami kumausap. Kaya yun yan. Yan na lang namin. Cleveland! Taga-Ohio kasi siya eh. Di ba si LeBron James, sabi niya, di ba nag-champion siya, Cleveland! This is for you! So nung wala na kami masabi in English, yun na rin paulit-ulit na sinasabi na, hey, Cleveland! This is for you! Miss Bianca, meron ka ba? Funny moment? Naku, ako po ay wala po, actually wala, kasi po yun nga ay hinahiliwalay ko po ang sarili ko po sa kanila eh. Nag-internalize. Mabigat po ang kinailangan na eksena. i-internalize para sa hindi ko lang kaya nakahiwalay po ko sa kanila. Tsaka kasi all boys din, so may limit lang din po kasi ako social ko po as a person. So, Kelvin might as well be How about the two boys beside dun sa kinuwento nila Kelvin? Ang isang pangyayari lang yung hindi ko makakalimutan kasi dahil bundok yung location namin, so hindi pantay ang tent. Sa yung flooring, hindi pantay. Yung mga pagod na, mga dinner time na, lahat kami naghigaan isang diretsong pantay. Biglang umulan, may butas pala yung tent namin sa gilid. Lahat kami naligo, pila-pila rin yung scale bilang hindi gumising kahit tumulutang na yung namin. Tapos, nung nagising siya, nagreklamo pa, pati nyo ginising, lumulutang na ako ito. Laki na ako eh. Pagod na ako sa tulog. Jerry? Sa akin, sinabi na nila eh. Ba't mo naman ginawa yun? Sila yung pinakausap mo, ikaw yung nagtawa. Oo, naman yung American, nag-iisa siya dun sa bar. Wala siyang kasama. So, nung kinausap ko siya, sabi niya, nag-travel siya ng solo. So, ito mga paliwanag from US, and then wala siyang alam sa English or English. Hindi ko na kaya. So, parang random lang na namili siya ng place, the Philippines. And then siguro yung napili niya. So, parang bilang mga Pinoy, di ba? Nakakaawa naman wala siyang kausap doon. So, yun. Sila yung paano kausap. Hospitable pala kayo. Yes. Thank you! Thank you for your questions. That was Annalena Amistosa.